kausapin siya sapagkat masama nga po ang kanyang pakiramdam. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya ng Panginoon, ipinasilay po sa kanya kung paano kumilos sa kanya. Sa dakong tinungahan namin ang Panginoon ay buhay talaga. Sa pamamagitan po ng aming sama-samang panalangin, paghingi ng gabay at patnubay sa Panginoon para sa kapatid namin, purihin ang Diyos, dakilain siya. Nung dumating po kami, hindi po siya nakakabangon sa kanyang higaan. Ayaw niya pong magsalita, ayaw niyang imulat ang kanyang mga mata. Subalit, purihin, dakilain ng Ama, nang kumilos na po sa kanya ang wagas at tapat ng pagmamahal ng Panginoon. Siya po ay nakabangon, siya po ay nakaharap sa amin. At nasilayan ko rin po sa kanya kung paano po siya nagalak, nadama ang wagas na tapat ng pagmamahal, lalo-lalo na po sa aming mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, na talaga pong nadama po niya kung paano siya kinakalinga. Kaya po, sa bawat araw, sa bawat saglit, sa bawat segundo ng ating buhay, ang wagas at tapat na pagmamahal sa ating puso ay wag po nating iwawalay. Pagkat yan po ay isang napakahalagang sangkap sa ating buhay. Ngayon po ang una ko pong tatawagin upang magbigay ng magandang awitin sa ating Panginoon, ang amin pong Nanay Mirna. Muli po, dakilang Ama, ibinabalik ko po ang papuri at parangal sa dakila mong pagmamahal na sa bawat araw ay tuwiran kong nararamdaman sampo ng mga kapatid ko at ng iyong kinalugdan bilang aming minamahal na Apo Kunching. Kaya muli po Ama, salamat sa napakagandang tema na ipinagkaloob mo sa aming kapatid bilang facilitator. Salamat po Ama. Salamat sa pagmamahal ng bawat isa. Kaunti lamang pong susog sa panimulang pananalita ng ating kapatid. Katotohanan po yung kanyang sinambit sapagkat niloob po ng Ama na magkasama-sama po kami na makatungo sa tahanan ng isa nating kapatid. Tayo pong lahat ay magkakapatid. Na marahil, kaya gayon ang naging tema, ipinadama sa iyo at pinasilay kung paano nga ang ating Panginoon ay mag-alay ng pagmamahal. Amen? Lalo tigit sa mga nangangailangan, maging ako sa sarili ko'y damang-dama ko ang pagmamahal ng Diyos. Ano po? Nasilayan ko yung mga naunang mga kapatid nang kami dumating. Walang gulo, walang ingay, pawang katahimikan. Solemn na solemn. Ano po? Sa pangunguna ng ating mahal na kapatid na Mami Beth Chico, nag-alay po sila ng panalangin na bagya mo na pong marinig yung pagsambit ng panalangin. At maya-maya po, kasunod na kaming dumating ang mahal na Apo. At doon nga po, habang nananalangin ay hiniling ng ating kapatid na Beth Chico na hilingin ang pansariling intensyon para sa kapatid na may pinagdaraanan. Sadyang hindi lamang po yung panalangin sa kanya lumukob. Ramdam na ramdam ko po na lumukob na naman sa katawan ko, kaya punong-puno ng pagmamahal puso ko at kagalakan. At lalo't higit, yung pong sinambit niya sa katauhan ng mahal na Apo ay pinasilay sa amin ng Diyos kung paano ang paghahati-hati niya sa kanyang oras, na kung saan yung pasyenteng yun ay halos, ang kapatid natin ay ayaw bumangon, ayaw dumilat, halos yung iba'y hindi niya kilala. Subalit, ipinasilay ng Diyos ang kanyang, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, nakangiti, sumasagot, nagsasalita. Ano po? At natapos po yung pag-alo sa kanya ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo. Eksakto, impunto, 12:30 ba na? At kami po na magkakapatid na naroon ay sama-sama na pong humayo patungo dito.
At yun nga po, sa kaganapan ay muling ipinadama ng Diyos kung ano ang nagagawa ng kanyang pagmamahal. Kaya po, kung paano ang Diyos ay magpadama sa atin ng pagmamahal, nawa ganun din po tayo. Dami ko pong nasilayan. Pagmamahal mula sa mga kapatid sa laman, sa pamilya, mga kapatid sa espiritu, pagmamahal mula sa kabiyak ng puso. Ang lakas palang makalakas ng karamdaman ng pagmamahal. Buhay sa mundong ibabaw dito sa lupa, ipagkaloob natin ang pagmamahal natin sa bawat isa, lalo tigit sa ating Panginoon. Hirap sa Diyos. Na ako isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Sinong may pag-ibig at sino nagmamahal, kundi ang tao. Buhay ko handog, ang buhay kong irang sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Hirang sa Diyos. Na ako isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Sinong may pag-ibig at sino nagmamahal,
kundi ang tao. Ang buhay kong hirap sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako. Muli po, maraming salamat Nanay Mirna sa inawit niyo po. Nadama niyo po ba kung paano tayo minamahal ng Panginoon sa pamamagitan po ng awit ng ating kapatid na Nanay Mirna? Ngayon naman po ang aking pong tatawagin ay isa pa rin pong alagad na sa bawat araw Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay muling bibigay galang at bumabati po ng magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. At higit sa lahat sa ating Panginoon Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakil. Pagmamahal. Alam niyo po mga kapatid, sa una kong buhay, wala po sa akin yung pagmamahal sa kapwa. Kahit nga po ikay nasabing ako isang dukha o daralita sa buhay, mapagmataas din po ako. Halimbawa po, may mga taong nangangailangan, wala po akong pakialam. Sapagkat ang katwiran ko po nun sa una kong buhay, ang aking lang katauhan ay di ko pa lubos na magampanan kung ano ang pangailangan. Yan po ang aking buhay sa nauna kong buhay. Subalit, nang ako po ay dumatal sa banal dambanang ito, unti-unti po nabago. Hanggang sa ako nga po ay napabilang na isang CAPS at makapaglingkod sa banal na dambana. Noong ko po nadama na ang kapwa kong mga CAPS ay nagkapitak sa puso ko at doon ay nadama ang pagmamahal bilang mga kapatid at bilang kapatid sa pananampalataya. Higit sa lahat po, nang ako po ay mahirang bilang isang alagad, doon na po tuwirang kumilos ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Pokonching. Sa tuwing pong aking marinig ang mga banal na salita at aral, higit po akong naliwa. Wala na po halos na dumaratal sa isip ko, kundi
ang dumatal sa banal na banang ito sapagkat ika nga po bilang isang alagad, mayroon po akong gampanin na inyatas ng banal na Espiritu ang makapagpagalak ng may mga karamdaman. Masilayan nila ang pagmamahal ko sa kanila. At sa pamamagitan nga po ng aking pagjojoy pulso, nagsilbi pong itong sa araw-araw ay aking tungkulin sapagkat wala po akong hangad kundi makapag-alay ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang aking katawan. Opo, totoo yun. Napakagaan po ng katawan ko. Sapagkat, ika nga po mga kapatid, una sa Diyos, ako'y nag-aalay ng papuri at pasasalamat. At pangalawa, sa inyo mga kapatid, nais ko pong kayo magalak sa aking mga ginagawa sa araw-araw sa inyong harapan. At sa pamamagitan pong mga gawa kong yaon, nadarama ko po na ako po'y nakapagkakaloob ng pagmamahal sa aking kapwa, sa aking mga kapatid, sa aking pananampalataya. Ganon din sa kanila. Kung kaya't ang aking mga bisyo ay aking tuwirang tinalikdan, sapagkat ang aking mga kapatid na alagad, mga kaps, kapwa mahal ko po sila at sila ay aking nirinig. Na kinulugdan ng banal na Espiritu. Kung kaya mga kapatid, tuwirang ko pong sasabihin sa inyo, masarap po ang maglingkod sa Panginoon. Mahirap na masarap sapagkat marami ka pong sinasaalang-alang. Ng bawat isa. Maraming salamat po. At muli magandang umaga po sa inyong lahat. Pawang katotohanan po ang sinambit ng ating mahal na kapatid sapagkat nadarama po sa kanya kung paano niya minamahal at ipinadadama sa aming mga alagad. Adama sa aming mahal na kapatid na Kuya Lando. Kaya mapalad po siya sapagkat ang wagas at tapat na pagmamahal ay natanim sa kanyang puso at isip, hindi sa nguso. Ngayon naman po ang aking tatawagin upang magpalawak at magpalalim ng tema na siya po ang aking pinaguhugutan ng lakas at tibay sa bawat tindig siya sa harapan na ito na ibinabahagi niya ang mga
Dati kong kasama sa trabaho, 19 ano ba yun? 19 Forgotten. Nililinga ko yung mata ko, hinahanap ko siya, at hindi ako nabigo. Nakita ko siya. Welcome. Isang lugar kung saan mararamdaman mo talaga ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng taong kanyang ginagamit. Ito po ay Samahang Katoliko. Hindi po kami nagtatag ng sarili naming relihiyon. Ang Apo Kunching, madalas niyang sinasabi, sinilang akong Katoliko at mamamatay ako sa relihiyon tinatawag. Mahirap ito ay gawin. Sapagkat kung titingnan po natin ang krus, tinuturo po sa atin ang krus ang pag-ibig na ninanais sa atin ng Panginoon. Yan po yung basic commandment ni God. Yung first two commandments niya ay nauukol sa pagmamahal. Hindi po ba 10 yun? Amen? 10 utos pero sinimplify niya, ginawa na lang yan 2. Pero yung 2 utos na to ay nakasentro pa din sa pag-ibig. Ano yung una? Yung papatayo. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yun po yung first basic commandment. At yung pangalawa, yun po yung line na nakaganon, yung horizontal line. Ano po yung horizontal line na yon? Kung iyon ay pag-ibig sa Diyos, ito ay pag-ibig sa lahat ng ating kapwa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagkukulang ng pag-ibig sa atin. Amen po ba? Mahal po ba kayo ng Diyos? Siyempre naman, hindi ngayon may karamdaman ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Wala pong pagtatangi ang pagmamahal ng Diyos. Wala pong kondisyon ang pagmamahal ng Diyos, kundi ang pagmamahal niya, segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, taon-taon, buwan-buwan, taon-taon, ay ipinapadama sa bawat isa sa atin. Kaya lamang po ay hindi natin ganap na maramdaman. Bakit? Sapagkat hindi pa natin siya lubos na kilala. At lalo tigit doon sa talagang wala pang pagkilala sa Panginoon na ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos para sa kanila ay kung ano ang tinatanggap mo. Sa kanila, ang konsepto ng pag-ibig ng Panginoon ay kung ano ang tinatanggap mong material mula sa Kanya. Pag tumanggap ka ng maraming biyaya, material na biyaya, saka lamang nila nasasabing mahal sila ng Diyos. Subalit sa mga pagkakataon na meron ng mga pagsubok sa buhay, hindi na nila madama ang pagmamahal ng Diyos. Nahe-hate nila si God. Kung minsan sasabihin pa, yan ba ang Diyos? Dasal ako ng dasal. Inis ang kaisipan ninyo at nakapokus kayo sa Panginoon, iyan ay paraan upang ipadama sa inyo ang kanyang pagmamahal. Kung bakit ka naririto ngayon, nakaupo sa inyong mga luklukan, nakikinig sa mga pahayag upang magbigay sa iyo ng inspirasyon, iyan po ay isang kaparaanan ng Panginoon upang ipadama sa inyo ang kanyang pagmamahal. Kaya nawa, mga kapatid, sa dami ng uri ng
aura ng ating muka. Gusto po niya lagi tayong masaya. Kaya lang po, ito po yung conflict, mga kapatid. Nadadama natin ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, buhay ka pa. Ibig sabihin, mahal ka niya. May malusog kang pangangatawan. Mayroon kang payapang kaisipan. Ko siya, purihin ko siya sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa akin. Salamat po. Ipinapadama niya, ibinabalik niya sa Panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon, anuman ang nakamtam niya sa buong maghapon. Nagagawa po ba natin yon? Nagpupuri po ba tayo at nagpapasalamat sa Panginoon? Pero nung hindi pa kayo nakakarating dito, hindi. Pagmulat ng mata, natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Yun po yung isang napakagandang kaparaanan kung paano natin maibabalik sa Panginoon ang ating pagmamahal. May mga kaganapan sa buhay natin na nasasaktan ang ating damdamin. Nangyari na po ba sa inyo yon? Po, nangyari na. Kahit po tayo nandito na, nangyari pa din po ba sa buhay ninyo na masaktan ang damdamin ninyo? Ano pong ginawa ninyo sa taong nakasakit ng damdamin? Kita. At ay ng kaparaanan ko upang ibalik ko pa rin sa iyo at tanggapin ang pagmamahal mo. Kaya lang po mga kapatid, may mga pagkakataon na talagang nasasaktan ng damdamin, pero hindi nangangahulugan that you hate the person. Hindi natin hini-hate yung person. Ang hini-hate lang natin ay yung ginawa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang sakit ng ginawa sa atin ay hindi naman magi-stay forever. Hindi natin maiaalis na magkulang na ang ating pagtitiwala. Amen po ba yon? Nagkukulang ang ating pagtitiwala. But we don't hate the person. Only yung trust natin sa Kanya ay nagkulang na. At akala ko po ito'y isang pagkakasala. Subalit, tatlong mayroong taong nakakasakit ng damdamin natin, for the meantime, para hindi tayo lubos na magkasala, distance muna,
But do not hate the person. Gusto kong i-emphasize yan. Do not hate the person upang magkaroon lang tayo ng pagkakataon na makapagnilay, mapagtanto, isipan natin ang nagaganap sa ating buhay. Ano po ang opposite ng hate? Hello? Opposite ng hate? Love is something you can give it away. Love is something you can give it away. Give it away. Give it away. Love is something you can give it away. And it comes. Tingnan niyo po ha. Love is something. Love is something you can give it away. Give it away. Give it away. Love is something you can give it away. And it comes right back to you. Na ito, ibabalik din sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Muli po, maraming salamat, Mami Beth. Yan ay hindi po naghahari sa akin. Subalit, purihin, dakilain ng Ama sa oras na ito. Tinugon na po ng Panginoon ang wagas at tapat na pagmamahal na hindi sa salita, hindi sa anumang bagay, kundi magmumula sa ating puso. Kaya, Mami Beth, maraming salamat po muli ngayon sa oras na ito. Ikaw po ang ginamit sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan nyo upang ang pinagdaanan ko po sa mahabang panahon kapatid na Tita Pilar. Purihin ka, Ama. Sensya na.
Meron lang po akong speechless. Kasi po nasa labas ako, meron lang po kaming mahalagang pinag-usapan. Subalit, purihin ng Ama, narinig ko pa rin na tinawag ang pangalan ko. Kaya, pasensya na po, Lord. Damhin po natin ang awiting ito. Tunay nga po ang Diyos ay dakila. At tunay na ang kanyang pagmamahal ay wagas at tapat. Kaya, nawa po, ang pagmamahal ng Diyos ay pahalagahan po natin. Napakasarap po na tuwirang mabuhay sa piling ng Espiritong Bahal. Damang-dama mo po kung papaano siya kumilos sa iyong buhay at damang-dama mo kung gaano niya tayo kamahal. Sa akin po kasing buhay talagang wala po akong bukang bibig kundi yung I love you, Lord. Dahil damang-dama ko po kung gaano ako kamahal ng ating Panginoon. At hindi po kayang bayaran ng anumang salapi. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong paman. Kaya po, Ama, salamat. Pinagtibay mo po ako sa dakong ito. Kaya kapatid, pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa kanyang kahiwagaan at tapat niyang pagmamahal. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Parangalan ng tanang mga tao sumasamba sa Kanya. Kailanman purihin ka, o dakilang Ama, sa iyong pananahan. Ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili
hindi po siya magbabahagi kundi magbibigay ng isang paalala ang kapatid naming si Rowena. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito sa lahat. Muli huwag niyo pong pagsawaan ang aming mga paalala sa pagtungo niyo po sa dakong banal. Sa bawat araw po, amin pong pinapahayag sa inyo at pinakikiusap sa bawat isa na ang ating pong mga cellphone ay i-off po natin sa tuwing tayo po tutungo sa dakong ito. Pagbebendisyon, pinapakiusap din po na ang pipila po sa mahal na apo ay yung pong mga bago. Gayun din naman po yung mga tapos ng siyam at saka po yung may mga malalang karamdaman. Yung iba naman pong nais tumulog, maaari po ninyong hintayin ang mahal na apo na matapos po sa pagbebendisyon upang ganap nyo pong maisiwalat sa kanila kung ano po yung nais ninyong idulog para po may time po kayo na makipag-usap. Amen. Isa po dito po sa ating bisita at ang kapatirang Divine Mercy po ang siyang mga ngasiwa. Kaya't malugod po namin kayong inaanyayahan ang nais pong makiisa sa banal na misa, alas 5 po ng hapon ang simula. Gayun din naman pagkatapos po noon, maaari na pong umuwi, wala na pong gawain mamaya. At para po bukas at sa Biyernes, alas 12 po ng tanghali ang umpisa ng gawain sapagkat may mission pong muli ang ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat po at magandang umaga. Mahal na mahal siya ng Panginoon sapagkat noon nga po ay hindi pa siya nadadako sa dakong ito. Subalit nang akayin siya ng Panginoon sa dakong ito, nadapa po niya kung paano ang wagas at tapat na pagmamahal sa kanya ng Panginoon. Lalapitan ko na lang po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga alagad, sa mga tagasunod po, katulad ko, sa mga choir po na walang kupas, na nakakaaliw ng kanilang mga boses, kalooban din po ng Amayan, lalong-lalo na po sa mga taga-Dalayap na siguro po bago pa lang kayo rito, ano po? Kasi po, ang tema po natin ay pagmamahal. Mahal na Apo, ang pamamaraan niya kung paano po kami nakarating dito, talaga pong sobrang bilis.
Kaya nga po, lagi ko po yung binabahagi. At pagdating po namin dito, yung pawis na po yung mga kap na yan. Isa-isa pong lumalapit at hinahagod yung karamdaman ng anak ko. Kaya po sabi ko, napakarunong ng ama. Hindi lang ang mahal na apo ang nananalangin pala sa anak ko, kung hindi yung mga alagad, yung mga ngiti nila. Yung pong pagdating namin dito, yung mga ngiti nila, talagang nakikita ko na talagang buong buo po ang pagmamahal nila ron sa mga tagasunod na bagong dating. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon na mapasalamatan ko po ang Ama sa mga kinasangkapan niya. Kaya po, bilang isang, hindi naman po ako marunong, hindi po ako banal, hindi rin po ako taong matuwid. Kaya, pero ako po ay nagpupumilit, nagsusumikap din sa pamamagitan po ng munting sakripisyo na pagpunta po namin dito, ay nais ko pong sa aming pong kaisipan at kalooban, maipadama po namin na bilang ganti yung pagmamahal namin sa Diyos bilang papuri sa Ama sa pamamagitan po ng kapatiran, higit sa lahat sa mahal na Apo. Kaya nga po, papaano po natin mapapatunayan na mahal nga po natin ang ating kapwa? Sabi nga po ng Panginoon, yung ginawa mo sa pinakamaliit mo, pinakahamak mong kapwa, hindi mo sa Kanya ginawa kung hindi sa Panginoon. At ganun din po ang habilin niya sa Kanyang mga alagad. Mag-ibigan kayo, sabi sa Kanyang mga alagad, sapagkat kung kayo'y mag-iibigan, kung kayo'y magmamahalan, makikilala nga ng lahat na kayo nga ay tunay kong mga alagad. Kaya po ang pag-ibig ay tunay nga pong mahirap, pero napakadaling sabihin. Ang lamang makagaganti ng utang na loob sapagkat binigyan mo siya, wala pong kabuluhan ito. Sapagkat kung bibigyan mo siya, na Ama lang ang nakakikita at ikaw, ang Ama sa pamamagitan ng panahon ng Moises. Dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niyo po ang Kanyang anak upang abutin at tubusin sa kanilang mga kasalanan. Paano? Ako'y aalis na, sabi sa kanya mga alagad. Pero marami pa akong sasabihin sa inyo.
Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, na nandito po tayong lahat ngayon. Kaya sa panahon po ngayon, papaano po makapagpapahayag ng Espiritu na hindi nakikita kung hindi siya gagamit ng kanyang kinalugdan? Ubra po siyang gamitin na magsalita ang isang puno, baka kung magsalita po ang isang puno o hayop, baka po matakot tayo. Kaya po, sa panahon po ngayon, hindi po natin maitatanggi na ngayon ay panahon ng Espiritu Santo na kinakailangang merong gamitin o kasangkapanin ang isang kinalugdan na sa atin ay magluluwal, magtuturo at magpapahayag kung ano ang dapat natin gawin. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa magandang ibinahagi mo po sa amin sa harapan na ito. Sa pamamagitan po ng pagmamahal na nadama niya po sa dakong ito. Ang lahat po ay inaanyaya